Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At eto nga, bigyan po natin ng reaksyon mga karibin natin. Ito pong pinakabagong balita, mainit-init pa mga kababayan. Pinaiyak po si Senator Risa Hontiveros. Kasi itong si Risa Hontiveros mga kababayan ay atat na maging presidente ng Pilipinas. No? So ayun, ngayon nga mga kababayan, eto. Sa pagkakataong ito, umamin na po si Vice President Sara Duterte na tatakbo po siyang presidente sa 2028. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po sana ang lahat mga kababayan, pasubscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. Eto, bigyan po natin ng reaction ito. Eto, pakinggan na po natin. Ayan, Vice President Sara Duterte mga kababayan, Walang audio yata mga karibin natin, Pero antayin lang natin, okay? Ayan, meron na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umaayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Ayan na. Nagkakalabasan na. Kahit naman hindi sabihin ni Vice President Sara Duterte. Alam na po natin yan mga kababayan, no? Na walang isang salita ang presidente at sinungaling pa. Di ba? Sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tad-tad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Nako, okay lang po yan, no? Okay lang po yan, Vice President Sara Duterte. Lahat naman po tayo nabudol no? Hindi lang ikaw. Diba? Kasi sino ba naman ang hindi mabubudol mga kababayan? Biruin mo, ang bigas gagawing 20 pesos na lang. Pero nasaan na yun hanggang ngayon mga kababayan? Ewan ko kung meron pang ganun ngayon Diba? Sino bang hindi mabubudol? 1 million
housing every year. Oh, natupad ba? Sa isang sa schools pa nga lang, sa paaralan pa lang, sa mga classroom pa lang 22 lang ang nagawa. 'Di ba? Kaya grabe po yung kanilang ginawa. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Patawad. Kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad. Kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad. Kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad. Kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. So yan mga kababayan, no, grabe po, no? Grabe po itong mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Well, totoo rin naman mga kababayan. Pero ito, pasadahan po natin yung mga naging komento po ng ating mga kababayan patungkol po dito, no? Sa video ito, no? Sabi po dito ni Maof Tishi, no? Di mo malalaman sino ang magiging balimbing, nice strategy. Oo nga eh, no? Kasi alam naman po natin mga kababayan na palapit na po ang impeachment. So, maybe Vice President Sara Duterte is doing this, no? Yan din naman talaga ang plano, 'di ba mga kababayan, na siya po ay tatakbo sa pagiging presidente sa 2028. Pero pinaaga nga lang because of the impeachment, 'di ba? Sige, tingnan natin kung sino po talaga ang mga balimbing dito sa Senado, Ibalik daw ang tapang gaya ng Tukhang at AJK. Talaga kailangan yan para magkaroon po ng kamay na bakal mga kababayan, no? Hindi na, ngayon nga, no? Alin ba ang mas gusto mo? Maging safe tayo or, di ba, maraming mga bad elements of the society. Di ba? Sabi po dito ni John, sabi lang niya natatakbo siya para sa mga impeachment na boboto sa kanya. Malalaman niya sino-sino sila. Totoo. Aantayin po yan mga kababayan, ha? Okay, diretso na sa mental hospital sa Mandaluyong. Bakit naman, May mga nega pa rin na nagko-comment, no? Anyway, it is the right. Basahin lang natin, mga kababayan, para at least mag-enjoy naman yung taong bayan, di ba? Sabi po dito, I love Inday Sara, ikaw ang bayani ng Pilipinas, may pag-asa na muli ang Pilipinas. Ayan, palakpakan po natin. Sa mga naniniwala po, doon po sa mga hindi naniniwala ay wala kaming magagawa, okay? Nice strategy, sabi po ni Frenzy. Mawawalang saysay ang impeachment, sureball, mababasura. Wala man nagawa, puro ngawa lang. Di ka na mananalo sa sunod, Vice President Sara Duterte, hindi mananalo pagka-presidente. Sino kalaban? Si Risa Hontiveros. Nako, baka kumain po yan ng alikabok mga kababayan, di ba? Si Risa Hontiveros, baka kumain po yan ng alikabok. Okay? Napakarami pa po dito ng comment mga karibin natin. Pero kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, gusto niya po ba ninyo? Okay? Gusto niya po ba ninyong maging presidente si Vice President Sara Duterte? Ngayon pa nga lang, tawagin na po natin, President Sara Duterte. Okay lang ba sa inyo? Kasi talagang kami mga kababayan ay atat na nga no? We are very very excited sa mga mangyayari mga kababayan.
So kung hindi ka excited, well, it is your choice. Pero kami, choice po namin ang maging masaya ngayon dahil si Vice President Sara Duterte ay tatakbo na mga kababayan bilang presidente ng ating bansa sa 2028. Ayan, iyak na si Risa Hontiveros. Well, anyway mga karubin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po.